Magpapatupad ng mga pagbabago ang Philippine National Police para sa seguridad ng traslasyon ng Nazareno sa susunod na taon. Ito'y matapos ang record-breaking na tagal ng prosesyon at sa mga bagong hamon na kanilang naranasan ngayong taon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Walang balak na maghain ng reklamo o kaso laban sa Quiapo Church ang pamilya ng ilang deboto na namatay sa kasagsagan ng Traslasyon 2026. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, alam nila ang maaaring mangyari sa tuwing isinasagawa ang prosesyon ng imahen ng Jesus Nazareno. Based dun sa pag-imbestiga ng ating mga tauhan mula sa homicide, walang plano or wala pa silang naiisip na reason para kasuhan yung simbahan regarding dun sa nangyari sa kanilang pamilya. 4 na tao ang napaulat na binawian ng buhay sa traslasyon. Bukod dito, ay umabot din sa mahigit 1,000 deboto ang nilapatan ng paunang Lunas matapos masugatan dahil sa siksikan at tulakan. Samantala, lesson learned para sa Philippine National Police ang mga kaganapan sa traslasyon ng Jesus Nazareno ngayong taon. Hindi kasi nakuha ng NCRPO ang target na 15 oras, bagkus ay dumoble pa ito at tumagal ng halos 31 oras. Git ni Asilo, isa sa mga naging pangunahing hamon para sa pulisya ay ang mas maraming bilang ng mga deboto na nakiisa sa posisyon. Mas agresibo din daw ang mga bagong henerasyon na deboto. Yung mga actuations at yung siguro yung mga bagong breed ng ating mga deboto na hindi talaga nagpapapigil kahit na may mga pulis na tayo na nandun sa mismong andas. Hindi talaga sila natinag kahit na pulis na yung naghahawi sa kanila. Sa susunod na traslasyon ay target na ng NCRPO na mag-deploy ng mas maraming ihos pulis. Isa sa ilalim ang mga ito sa mas mahigpit na training, lalo't naging hamon din sa traslasyon ngayong taon ang kanilang pagiging first-timer sa pagbabantay sa andas ng Nazareno. Nasa 700 ihos pulis ang itinalaga ng NCRPO na nakaalalay sa andas, pero nabubuwag ito ng mga deboto. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.